Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Tino. Taong 1961. Probinsya ng Quezon. Uy Tino, balita ko, bayakitin ka na namang bundok ka. Saan yon? Mangunguha ka ba ng mutya? Tanong ng ama. Doktor ang tatay ni Tino, kaya wala sa bokabularyo nito ang tungkol sa mga milagro, mutya at mga mitikal na elemento, kagaya na lamang ng mga engkanto at aswang. Ngunit kabaliktaran si Tino. Mahilig itong tumuklas ng kakaibang bagay at pangyayari. Diyan lang po tayo sa may bundok ng Cristobal. Niyaya po ako ng mga kaibigan ko eh. 3 araw lang naman po. Babalik din ako kaagad para sa mga gawain sa paralan. Tugon ni Tino. 17 anyos pa lamang na mga panahong yun. Bagamat hindi naniniwala ang ama sa ginagawa ng anak, hinahayaan lang niya ito. Ang importante, maayos naman ang pag-aaral ng binata. Palagi itong nangunguna sa klase, kaya walang dahilan ng ama na pigilan ang nais niya. Di ba anak? Yan yung kinakatakutang bundok sa Quezon. Bakit sa dami ng bundok? Yan pa ang napili nyo. Tanong naman ng ina. Kabaliktaran ng ama. Mapamahiin ito at naniniwala sa mga paranormal na bagay. Ano ka ba naman Matilda? Hayaan mo lang ang anak mo. Matanda na yan at alam niya ang ginagawa niya. Isabay, bundok lang yan. Umok ng lupa na tinabuan ng maraming puno. Ano naman bang pwedeng mangyari sa anak mo doon? Sabat ng ama. Habang nag-uusap naman ng mag-asawa, nagpaalam na si Tino. Alam niyang mahabang pagtatalo na naman ang magaganap sa pagitan ng mga magulang. Kasama ang ilang mga individual, nalibangan na ang pag-akyat sa mga bundok. Tinahak ni Tino ang madilim na daanan. Ito ang pinakaligtas na paraan para sa kanya, para akyatin ang bundok na kinakatakutan ng maraming tao. Teka binata, parang ngayon lang kita nakita dito ah. Baguhan ka ba? Tanong ng lalaki kay Tino. Hindi po ako parte ng grupo. Nakiusap lang ako makisabay. Gusto ko lang po makita yung tuktok ng bundok eh. Pero wag ho kayong mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Sa totoo lang ho, ilang bundok na din naman po yung naakyat ko. Tugon ni Tino. Ayon pa sa binata, sapat na ang mga karanasan niya sa pag-akyat ng mga bundok para magawang marating ang tuktok ng Cristobal. Ngunit lingid sa kaalaman ni Tino, hindi lang galing sa pag-akyat ang kailangan niya sa bundok kundi swerte. Bagamat mahilig siya sa mga mutya, ang lahat ng pinaniniwalaan niyang tangan nabili lang sa labas ng simbahan sa bayan. Ayon naman sa mga nabilhan niya na tila mga bihasang antingero, kailangan ng binata na umakyat sa tuktok ng bundok Cristobal at pabasbasa ng mga nabiling hiyas para mas lumakas ang bisa. Nag-umpisang mahilig si Tino sa ganitong mga bagay nang minsan magbakasyon siya sa probinsya ng ina sa Leyte. Napaglaruan si Tino ng tikbalang na nakita mismo ng mga mata niya. Mabuti na lang
Nagawa ng albularyong maitaboy ang engkanto sa tabi niya at tuluyang napagaling. Simula noon, hindi na nawala ang kagustuhan niya na maging biyasa din sa panggagamot at maging antingero. Sana lang hindi ka matatakutin, iho. Walang makakapagsabi kung ano makakaengkwentro natin sa bundok. Payo ko lang, magbaong ka ng maraming dasal. Isa pa, bakit ang dami mo namang kwintas at porselas? Pabuti pa, itago mo na lang lahat yan sa bag mo. Dagdag pahirap lang yan sa pag-akyat mo ng bundok. Wika ng isa pang lalaki. Maaari itong maging dahilan ng pagkapahamak ng binata. Masukal ang gubat sa bundok na yon at hanggat maaari, iniiwasan ng mga umaakyat ang napakaraming burloloy sa katawan. Ngunit hindi nakinig si Tino. Naniniwala ang binata na gagabayan siya ng mga mutsyang tangan at ilalayo sa anumang kapahamakan. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, nagumpisa ng makaramdam ng pagod si Tino hanggang sa nakakita ito ng mga tila bilog na bola ng liwanag at isang babaeng nakaitim na belo. Ngunit hinayaan lang ito ng binata. Inisip na dahil lamang yun sa pagod. O ano? Kaya mo pa ba? Kung hindi na, maigi pang buwaba ka na habang hindi pa masyadong mahirap ang daan. Mula dito mas delikado na ang lugar. Hindi naman sa tinatakot kita, iho. Pero marami ng tao na nabatay sa bundok na ito. Wika ng lalaking kausap kanina. Pagpasensya mo na yung kasamahan ko, ha. Hindi pa rin niya siguro nakakalimutan yung nangyari sa anak niya dito sa bundok. 3 taon na ang nakalilipas. Halos kaidaran mo lang yun. Isang gabi bigla na lang naming narinig na sumigaw sa tent. Pagkatapos nun, wala nang bakas ng anak niya. Hindi na namin natagpuan kahit nasuyod na namin ang buong lugar. Kaya nga taon-taon, 2 beses siyang kumakyat dito. Umaasa siyang makikita pa ang anak niya. Pagpapaliwanag ng kasamahan na nagpakilala sa pangalang Puldo. Nakaramdam ng kaunting takot si Tino. Subalit hindi yon sapat na dahilan para mapilit siyang umatras sa pag-akyat ng bundok. Buo na ang pasya ng binata na tapusin at abutin ang tuktok ng maalamat na bundok. Ngunit habang naglalakad, bigla na lamang kumapalang hamog sa paligid. Kaya nahirapan sa pag-akyat ang grupo. Hindi na malaman ni Tino kung paano makakahabol sa mga kasamahan niya. Wala siyang makita o marinig man lang. Sa pagpapatuloy sa pag-abante, may maling natapakan si Tino. Nahulog ito at nagpagulong-gulong hanggang sa nawala ng malay. Tomas! Tomas! Kumuha ka muna ng mainit na tubig sa kusina. Kailangan ng mapalitan ng benda ng binatang ito. Kumuha ka rin ng dahon ng bayabas. Wika ng isang matanda. Hindi alam ni Tino ang nangyayari. Noong magkamalay siya, napatitig na lamang ito sa kisame ng bahay. Mabuti naman at nagkamalay ka na, iho. Buong akala ko hindi ka na magigising pa. Huwag ka munang kumilos. Kailangan muna nating malinis yung sugat mo sa braso. Dagdag pa ng matanda. Nang matitigan naman ni Tino ang braso, nakabenda na ito at napagtanto. Nabalian pala siya dahil sa tablang nakasuporta dito. O Manong, nasan po ako? Aray, bakit? Ano po bang nangyari sa akin? Tanong ni Tino. Naguguluhan ang binata at hindi masagot ang mga katanungan sa isipan.
Wala siyang maalala. Maging ang pangalan o sanhiman lamang ng natamong sugat. Nakita ka namin ni Lolo Tasyo dyan sa may talampas. Sa ibaba ng bahay. Wala kang malay at puro dugo. Sabi ko nga kay Lolo wag ka nang kunin eh. Baka masamang tao ka. Pero nagpumilit si Lolo eh. Wika naman ni Tomas. Ampo ni Lolo Shano. Kagaya ni Tino, walang maalala si Tomas kung sino siya, saan nanggaling at kung meron pa bang pamilya. O siya. Mamaya na ang kwentuhan. Tomas, dala mo na ba ang mga pinakuha ko sa'yo? Tanong ni Lolo Shano. Tumugon naman si Tomas ng oo. Iniabot ito sa matanda. Ang mabuti pa, maghanda ka na ng makakain. Nang makahigop man lamang ng sabaw itong bisita natin. Ano ka mo, Iho? Ano pangalan mo? At saka, ano bang ginagawa mo sa parteng ito ng bundok? Tanong ni Lolo Shano. Pasensya na ho. Wala ho talaga ako matandaan eh. Wala po akong maalala na kahit ano. Sino ho ba kayo? Tanong ni Tino. Shano, kagaya ng sabi ni Tomas, natagpuan ka naming duguan at walang malay. Di wala kang dala na kahit anong gamit eh. O pwedeng kunan ng pagkakakilanlan. Sa palagay ko, nagmula ka pa sa kabundukan ng Cristobal. Naglakad ka lang at napadpad sa bahaging ito bago ka nawala ng malay. Maswerte ka at iniluwa ka pa ng bundok. Maraming tao nang hindi pinapalad. Hindi na sila natagpuan pa sa bundok na yon. Tugon ni Lolo Shano. Sabay turo sa bundok na may kalayuan sa kinaroroonan nila. Kaya naman, nagtaka si Tino. Sa tansya niya aabutin pa ng 1 o 2 araw na paglalakad para marating ang tahanan ng matanda mula sa bundok ng Cristobal. Gusto sana kitang tulungang makauwi. Pero ang payo ko sa'yo, manatili ka muna dito ng ilang araw o linggo hanggang sa manumbalik ang memorya mo. Mahirap na at baka mapahamak ka pa. Tsaka, nakikita mo ba yung mga kagat sa kamay at leg mo? Tanong na matanda. Kumuha ito ng salamin at binigay sa binata. Hindi yan mga ordinaryong sugat. Kung nahuli pa kami ng 1 araw bago ka makita, malamang isa ka na sa kanila. Dagdag ni Lolo Shano. Ipinaliwanag naman ng matanda ang tinutukoy niya. Ang mga kagat at sugat na natamo ni Tino, bukod sa mga pinsala sa pagkakaaksidente sa bundok, marka yun na mga kagat ng aswang. Labis namang namamangha ang matanda kung paano nakaligtas si Tino sa pagsalakay ng mga aswang sa bundok Cristobal. Isa ito sa dahilan kung bakit siya tinulungan ni Lolo Shano. Pakiramdam niya, may madidiskubre itong kakaiba sa binata. Maraming salamat po sa pagkakasalba sa akin. Pasensya na po pero pakiusap. Payagan niyo akong manatili muna dito hanggang sa maging handa na akong lumabas sa sinasabi niyong kabayanan. Sa ngayon po, gusto ko lang po munang gumaling ng tuluyan at makatulong sa inyo. Wika ni Tino. 2 linggong gamutan pa ang kailangan para mapagaling ang mga sugat ng binata. Dagdag pa ng 2 linggo para sa bali. Aba, gumagaling ka na sa paghawak ng palakul ah. Teka nga Kulas. Kamusta na yung ganang braso mo? Meron na bang pagbabago? Tanong ni Tomas.
Ngunit dahil hindi naman nila kilala ang binata, tinawag nila ito sa pangalang Kulas. Eto, wala pa nga eh. Paralisado pa rin. Sa tingin mo, Tomas? Gagaling pa kaya to? Magagamit ko pa kaya tong kanang kamay ko? Tugon ni Tino. Huwag kang mag-alala, Kulas. Kaunting panahon pa. Siguradong gagaling din at babalik ang pandaman niyang kanang kamay mo. Sa ngayon sanayin mo na muna yung kaliwa. Nang sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sa pamumuhay mo dito. Sabat ni Lolo Shano. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw. Linggo at buwan. Nasanay na si Tino sa bagong tahanan. Walang hirap na niyang nagagawa ang pangangaso. Gamit lamang ang kaliwang kamay. Naturuan na rin siya ni Tomas ng mga kaparaanan sa gubat na siguradong malaking tulong kung muli siyang maligaw ng mag-isa sa kakahuyan. Nagumpisa na ding turuan ni Lolo Shano ang binata sa mga kakaibang bagay. Kagaya na lamang ng pagbubukas ng ikatlong mata na hindi kagaya ni Tomas na 2 taon ang inabot bago pa mabuksan. Kay Tino, 3 araw lamang mula nang umpisahan nabuksan na ito kagad. Naturuan niya rin si Tino kung paano itago ang presensya, lalo na kapag nasa delikadong sitwasyon, kagaya ng mga pag-atake ng aswang. Isang gabi, umalis si Lolo Shano at Tomas ng tahanan para manguha ng mga halamang gamot. Namumukadkad lamang ito sa sinag ng buwan, kaya mag-isang naiwan sa bahay si Tino. Hanggang ngayon, malabo pa rin ang mga memorya ko. Pero alam kong may mga kasamahan ako nang umakyat ako sa bundok eh. Hindi ko lang matandaan kung sino. Tsaka bakit? Wika ni Tino sa sarili. Bigla na lamang itong nakarinig ng mga tumatakbo sa labas ng tahanan. Nag-iingay na ang mga alagang manok ni Lolo Shano. Ngunit kagaya ng turo ni Tomas, pinilit niyang maging kalmado at tahimik. Kinuha nito ang karit at marahang pumunta sa pinto ng kusina para makita kung sino at ano ang tumatakbo sa gilid ng bahay. Naroon ang nilalang sa may kulungan ng manok, nakatayo habang nilalantakan ng inahin. Dahil sa sinag ng buwan, malinaw na nakita ni Tino ang wangis ng aswang nakahawig ng baboy ramo. Susugurin niya sana ito. Ngunit napahinto nang may biglang tumayo na isa pang aswang mula sa kulungan. At sa bunganga naman ito ay ang mga sisiw na inahin. Kaya imbis na takot, galit ang naramdaman ni Tino. Siya mismo ang nagbantay sa mga itlog ng inahin yun hanggang sa mapisa at maging sisiw. Itinago ni Tino ang presensya. Nilapatan ng buhay na salita kontra aswang ang karit at mabilis na kumilos. Tinagpas ng binata ang pinakamalapit na aswang sa kanya. Ganun na lamang ang gulat ng kasama nitong aswang nang malaglag ang ulo ng kasamahan. Mabilis itong nagbago ng anyo. Naging itim na dambuhalang baboy. Sinugod ng nilalang ang binata. Mabilis namang kumilos si Tino upang maiwasan at kagad na tumakbo sa harapan ng bakuran. Hindi siya malalapitan ng nilalang doon. Ngunit tila nakaramdam ang aswang sa plano ng binata. Kaya imbis na lumapit sa kanya, sumuot ito sa kakahuyan at doon naglaho. Nang balikan niya ang katawan ng napatay na aswang, wala na rin ito sa lugar. Magmamadaling araw na nang dumating si Lolo Shano.
Kaagad naman niyang ikwento ang mga nangyari at kung anong uri ang nakasagupang aswang. Hindi ka dapat mabahala sa mga nakalaban mo. Mababang uri lang sila ng aswang. Mahilig silang magnakaw ng mga alagang manok at baboy. Pero delikado kung grupo silang umatake. Mas matakot ka sa mga gabunan na nasa bundok Cristobal. Matataas na uri ng aswang ang mga yon. Sa antas ng kaalaman mo sa mga buhay na salita, hindi ka tatagal kahit 3 minuto sa labanan. Wika ni Lolo Shano. Elo, ano po bang gagawin ko para mas lumakas pa po ako? Kagaya nga ho ng sinabi nyo, maaaring mula sa mga gabunan ang natanggap kong sugat at kagat. Ibig sabihin lang, nagawa ko silang kalabanin at makaligtas. Gusto ko pong lumakas, Manong, at alamin ang totoong nangyari sa akin. Tugon ni Tino. Kung gayon, marahil ito na ang panahon para pumunta ka sa kabundukan ng Cristobal. Maaring naroon ang kasagutan sa mga tanong mo. Napansin mo ba, Tino? Kanang kamay na ang pinangahawak mo dyan sa karet. Tugon ni Lolo Shano. Hindi na malaya ng binata na bumalik na ang pandama ng kanang kamay habang nakikipaglaban sa mga aswang. Kung hindi pa sinabi ng matanda, hindi pa niya ito mapapansin. Ang ibig sabihin, iiwan mo na kami, Kulas. Pwede namang dito ko na lang sa amin eh. Masaya naman tayo dito ni Lolo Shano. Wika ni Tomas. Ngunit gustuhin man ni Tino na pagbigyan ng binata. Alam ni Tino na may nag-aantay sa kanya. Ito, Kulas. Tanggapin mo itong mutya ng hunyango. Yan ang sadya namin ni Tomas kaya kami pumunta sa gubat. Pabuti na lang. Nakuha namin yan bago palamunin ng lupa ang hunyangong may tangan yan. Wika ni Lolo Shano. Dagdag pa ng matanda. Magsisilbi itong baluti kay Tino kung sakaling makaengkwentro niya ang mga gabunan ng bundok Cristobal. Magagawa niyang makaligtas ng hindi nakikita. Isa pa, wala siyang ibang pagpipili ang daan kundi umakyat sa bundok para makarating sa kabilang bayan. Pagsapit ng umaga, eksaktong 3 buwan mula nang matagpuan siya ni Lolo Shano, nakahanda na si Tino na muling suungin ang kabundukan. Mag-isa niya itong binaybay. Subalit hindi kagaya ng dati na bagito pa lamang at walang laban sa lupit ng bundok na yun. Ngayon naihanda na siya ng matanda para sa araw na ito. Tandaan mo, Kulas. Huwag na huwag kang matutulog sa loob ng kabundukan. Huwag ka ding magpapaabot ng dilim. Bili ni Lolo Shano. Ito ang mga huling salitang binitawan ng matanda bago maglakad papalayo si Tino. Ngunit bago pa ito makalabas ng tarangkahan, umabulos si Tomas. Iniabot ang kwintas na ayon sa kaibigan. Ayon dito, ito ang suot niya nang matagpuan siya ni Lolo Shano. Mag-aalas 3 pa lamang ng hapon. Malapit na ito sa paanan ng bundok. Naghanda na ito ng lugar na mapagpapahingahan. Kagaya ng bili ng matanda, hindi na siya pumasok sa bundok pagkagat ng dilim. Pinayapa ni Tino ang sarili. Matahimik na pinalipas ang gabi. Nakarinig siya ng mga yabag sa hindi kalayuan. Subalit hindi na niya inabala pa ang sarili.
Hanggat hindi siya ang pakay ng mga ito, wala nang problema sa kanya. Pagsapit ng umaga, muling naglakad si Tino. Sa bukana pa lamang paakyat ng bundok, nakaramdam na siya ng mabigat at nakakasakal na presensya ng kabundukan. Bandang tanghali naman nang marating niya ang tuktok. Kailangan pa niyang baybayin ang pababang bahagi sa kanluran ng matayog na lupa. Habang naglalakad, unti-unti niyang naaalala ang nangyari bago tuluyang mawala ng malay. Biglang dumilim ang paligid na tila pahapon na at palubog na ang araw. May liwanag pa naman ngunit hindi normal ang dilim na yun sa katanghalian. Nabalot na makapal na hamog ang kinaroroonan ni Tino. Dito tuluyan nang bumalik sa isipan ng binata ang trahedyang naganap. Noong paakyat ng bundok, may kasama itong grupo ng mga hikers. Naalala niya ang mukha ng kasamang lalaki. Bago pa mahablot ng nakakatakot na nilalang, buong sikap siyang hinila nito mula sa gilid ng bangin para mailigtas. Ngunit hindi man lamang niya nagawang matanong ang pangalan. Inatake ang grupo nila ng mga aswang sa bundok ng Cristobal. Nakita din niya kung paano isa-isang pinatay ng mga nilalang ang mga kasamahan. Sa mismong lugar kung nasan siya nahulog, nakita pa niya ang dalang bag. Luma na at nababalot na ng putik at damo. Ngunit nagawa niya pang makuha ang ilan sa mga gamit at larawan ng anak ng lalaking nagligtas sa kanya. Naiabot sa kanya ito ng lalaki bago pa ito tuluyang nalapa ng aswang. Nagulat si Tino. Parehong-pareho ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Tomas sa kwintas na suot ng nasa larawan. Ngunit natigil siya sa pag-aalaala. Bigla itong nakarinig ng mga garalagal na boses at mga pag-alulong. Kagad nitong nilabas ang mutsyang bigay sa kanya. Ginamitan ng orasyong turo ng matanda. Tila hangin lamang siya na dinadaanan ang mga aswang. Hindi man ito naaamoy o nakikita ng mga nilalang. Ngunit tila alam na mga ito na may tao sa paligid. Kakaiba ang mga nilalang na yun sa mga nakalaban. Malaki ang katawan ng mga aswang na ito. Abot balikat lamang siya at mahaba ang mga braso na lampas sa tuhod. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang bunganga nitong malalaki at matatalim ang ngipin. Habang naglalaway, sumisinghot ang mga ito sa hangin. Hanggang sa hindi sinasadyang makatapak ng tuyong sanga si Tino. Natunto ng mga aswang ang kinaroroonan ng binata. Walang nagawa si Tino kundi tumakbo hanggang sa makakaya. Alam ng binata na hindi niya kakayaning labanan ang pulutong ng mga gabunan. Nang mapunta si Tino sa lilim ng malaking puno, sa tagpong yun, hindi na alam ng binata ang gagawin. Maabutan na siya ng mga nilalang. Hanggang sa napansin niya na sa kabila ng puno, walang hamog at maliwanag. Wala na rin ang mabigat na pakiramdam kaya kagad siyang lumapit doon. Nagpatuloy lamang sa pagtakbo. Sa kabutihang palad, milagrong nahinto ang mga nilalang sa pagsugod sa kanya. Nagawa ni Tino na makababa sa bundok ng Cristobal. Dala ang mapait na karanasan sa kamay ng mga gabunan. Nagpapasalamat si Tino sa tulong ni Lolo Siano at Tomas. Nabigyan pa ito ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Nang makauwi naman sa tahanan, natawa pa si Tino sa reaksyon ng mga kamag-anak. Inakala pa ng mga ito na patay na siya.
at multo na lamang ang nakikita. Nagawa namang ipaliwanag ni Tino ang lahat. Subalit nang binalak nilang balikan si Lolo Shano at Tomas, makalipas lamang ang ilang araw, abandonado at sira-sirang kubo na lamang ang naroon. Wala na ding kahit anong bakas na mga taong nakatira. Hindi na muli pang nakita ni Tino ang dalawa. Magpasa hanggang ngayon. Tanging ang kwintas na galing kay Tomas at ang mutya ng hunyango na galing kay Lolo Shano ang nagsilbi niyang alaala. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tagoy. Taong 2000. Probinsya ng Quezon Province. Maagang nawala ng ina si Tagoy. Ang ama na lamang si Tatay June ang nagtaguyod sa kanya hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Sa edad na 21, nakapasok na si Tagoy sa malaking kumpanya kung saan nag-umpisang magbago ang buhay nilang mag-ama. Dahil maganda ang pasahod, nakabili sila ng bahay at lote. O anak, ang laki naman yata ng bahay na nabili mo. Dadalawa na lang tayo ah. Kung ako ang tatanungin, ngayon pa lang pwede ka ng mag-asawa eh. Tsaka syempre, para mabigyan mo na din ako ng apo. Pero hindi bali anak. Maraming salamat sa lahat ah. Wika ni Tatay June. Naku tay, yun nga din sana ang ipapaalam ko sa'yo. Dadalhin ko dito si Carla kapag may oras. Ipapakilala ko siya sa'yo. Sana tay, magustuhan mo siya. Siya na po yung gusto ko mapang-asawa eh. Saka na nga po natin nalalahanin yan tay. Wala pa masyadong tao dito no? Napakatahimik. Tugon ni Tagoy. Aba, kung hindi ko pa sasabihin, hindi ko pa malalaman. Bueno, maghahanda ko ng mga iluluto para naman maging espesyal ang pagdala mo sa kanya dito. Ako na din mismo ang magluluto para sa kanya. Meron naman siguro mga bahay dito ano. Medyo malayo nga lang. Siya nga pala. May malaking puno ng akasya dyan sa kanto malapit sa pader natin. Abay, magtawag ka nga ng tagaputol. Ipapalinis ko na din yung lugar natin sa likod. Para syempre maayos yung makikita na magiging manugang ko. Saka baka, para mabawasan yung ganitong pakiramdam ko anak. Dagdag ni Tatay June. Malaki ang pasasalamat ng binata. Sa lahat ng bagay kaagapay niya ang ama. Maaga mang nawala ang ina pero hindi ito naging hadlang upang magkaroon ng espasyo sa pagkatao niya. Napuna naman ni Tatay June ang lahat ng obligasyon. Kinabukasan, kaagad namang nagtawag si Tagoy ng kaibigan para magpahanap ng tagatabas at putol ng mga puno. Kaagad namang pinadala ng kaibigan si Dodong at Natoy. Ayon dito, magaling at malinis magtrabaho ang dalawa. Hindi naman nagdalawang isip si Tagoy na tanggapin ang dalawang trabahador ng kaibigan. Maaga pa lang, naghanda na ng agahan ang ama. Dahil papasok na sa trabaho si Tagoy, hinabili na muna niya ang lahat sa ama. Wala namang problema sa bagay na yun. Samantalang nagagalak naman ang ama dahil sa mabilis na aksyon ni Tagoy. Atay, baka po hindi ko na mahintay mga magpuputol ah. Kayo na po muna ang bahala. Mauli na po ako sa trabaho eh. Pero hayaan niyo po, agaan ko na lang uwi mamaya. Wika ni Tagoy. Ayos lang anak. Kaya ko na to. Saka dalawa naman ang pinadala ng kaibigan mo ano. Siya nga pala anak.
Napapansin ko ilang araw ng amoy mapanghe. Lalo na doon sa bandang kanto sa likod bahay. Tsaka may napapansin din ako mga kalat sa veranda. Lumabas ka pa ba kagabi? Abay, may mga nakaumpok pa na mga buto. Hindi kaya may nakapasok na mga ligaw na hayop dito. Mag-iisang buwan pa lang tayo dito Pero may kakaiba talaga akong nararamdaman Tugon ni Tatay Jun. Ay sus, yan ka na naman tay. Huwag na po kayo maglala. Napadasal na po itong bahay bago tayo lumipat. Kung ano man po yung mga nakikita nyo, hindi ko din po may papaliwanag. Hindi ko naman po napapansin Wala din naman ako naamoy. Ang mas maganda siguro tay, utusan nyo din po yung maglilinis. Tignan niyang maigi baka may kung anong hayop lang na naliligaw. Saka huwag ka pong masyadong mag-isip ng kung ano tay. Minsan, papuntay mo dito sina Erwin o kaya yung kapatid niya para may kasama ka. Dagdag ng binata. Sumang-ayon naman ang ama sa suwestyon ng anak. Baka may naligaw lamang nga na hayop. Lalo pat napakalaki ng puno ng akasya. Hindi naman niya balak ipatanggal ang puno. Bagkus ipapatabas lamang ang mga sanga. Ilang saglit matapos makalis ng anak, dumating naman ang mga tagalinis. May dala ang mga itong mga kagamitan. Inalalayan niya ang mga ito at sinabi din ang mga gustong palinisan. Amo, itong puno ng akasya ang tatanggalan ng sanga? Parang may kakaiba Saka, may umiihi po ba dito? Napakapanghi. Grabe no, hindi man lang to tinanggal ng gumawa ng bahay. Sabagay, paganda naman po. Tsaka para hindi din mainit sa parting to. Wika ni Dodong. Pre, unahin na muna natin yung mga damo. Mamaya na natin tirahin yung puno. Pero, maiba nga lang ako. Amo, matagal na po ba kayo dito? Nakakakilabot naman ang punong yan. Kakaiba yung mga sangay. Hindi kagaya ng ibang mga puno ng akasya na nalinis namin. Di ba paring Dodong? Dugo naman ng isa pang tagalinis na sinatoy. Baka maganda lang ang lupa kaya mayabong. Tignan mo nga yung mga damo. Ang lalago din. Tsaka dahil din siguro sa hayop na umiihi at dumudumi dito. Dagdag din yung pampalago Dagdag ni Dodong. Nagtawanan pa ang dalawa. Inulit muli ng matanda ang kailangan nilang matapos ng araw na yun. Ayon kay Tatay Jun, dadating ang mapapang asawa ng anak, kaya kinakailangang maayos at malinis ang paligid, lalo na sa kantong yon. Habang nagsasalita si Tatay Jun, bigla siyang nakarinig ng pag-ubo sa paligid. Napalingon naman ang mga ito kung may iba pa silang kasama sa lugar. Napakunot ang noo ni Tatay Jun. Nakaharap naman ang dalawa sa kanya. Wala naman ibang tao o kaya kalapit na bahay sa paligid. Napatingala pa ito sa puno na tila doon nang gagaling ang narinig. Narinig niyo po ba yun? Diba? Tunog na sa mid o kaya nabulunan? Natoy, diba may alam ko sa mga ganito? Yung pagpatpat, tignan muna natin. Baka mamaya. Tanong ni Dodo. Patpat, yung ginagawa ng mga albularyo. Manggagamot ka ba Natoy? Sige nga, kung pwede pakitignan muna. Para na din sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kung anak ko lang, hindi naman siya naniniwala sa mga ganyang nilalang. Tugon ni Tatay Jun. May konting kaalaman lang po. Si tatay talaga ang manggagamot. Pero hindi po ako sigurado sa gagawin May mga tao pong likas na may kakayahan sa ganyan. Kumbaga mga taong bukas ang pangatlong mata na nakakakita talaga. O kaya naman yung ibang malakas ang pakiramdam
May iba din namang gustong pakitaan ng elemento o nilalang. Pero susubukan ko po. Patpatin natin. Tugon ni Natoy. Natuwa naman ang matanda. Ayon sa kanya, wala namang mawawala kung susubukan. Dagdag ni Tatay Jun, mainam nang sigurado kesa pabayaan lamang na lumala ang problema. Sa mga hindi nakakaalam, ang patpat ay madalas na ginagawa ng mga albularyo gamit ang metal o kaya naman malakas na pakiramdam na may kasamang usal. Pare, dalian mo lang ha. Kailangan nating matapos to ngayong umaga. Meron pa tayong nakalinya mamayang hapon eh. Alam mo naman, hindi natin pwedeng lagpasan ng oras ng mga nangangailangan ng serbisyo natin. Paalala ni Dodo. Mabilis lang naman to pare. Ganito. Pumunta ka muna doon sa gilid. Pagbalik mo tapos na ako doon. Pag nakita mong itinaas ko ang kamay ko, ibig sabihin nun ayos na. Pwede ka nang magumpisa. Tugon ni Natoy. Pare, siguraduhin mo lang ha. Naku, kapag nagkamali ka talaga, pareho tayong malalagot. Dagdag ni Dodo. Pumasok muna ng tahanan si Tatay Jun at hinayaan ang dalawa. Kampante naman siyang alam na mga ito ang ginagawa. Samantala, nag-umpisa ng magpatpat si Natoy. Noong una wala naman itong naramdamang kakaiba. Pero habang nahakbang palapit sa puno ng akasya, doon pa lamang nagsimulang bumigat ang presensya. Naramdaman niya na may mali sa ginagawa at akmang tatalikod na sana. Ngunit biglang may bumuga ng usok. Naubo pa si Natoy dahil sa nakita at napatigil. Habang nakatingin sa taas ng puno ng akasya. O ano pare, ayos ka lang ba dyan? Parang nakatayo ka na lang eh. Ano na? Tanong ni Dodo. Nakita nito na nakataas na ang kamay ng kaibigan. Indikasyon na tapos na si Natoy sa ginagawa. Kinuha na ni Dodong ang gamit at nagumpisa ng magtabas ng damo. Subalit wala siyang kalamalang na hindi pa pala tapos ang kaibigan. Wala naman itong itinataas dahil abala pa ito sa ginagawang pagpatpat. Ilang sandali lang ang lumipas. Nagulat si Natoy na magbagsakan ang mga sanga. Napasigaw pa ito nang makitang nagpuputol na si Dodong. Napabuntong hininga si Natoy. Nagtataka kung bakit kumilos na ang kaibigan samantalang hindi pa siya tapos. Lalapitan na sana niya ang kasama. Ngunit biglang may humawak sa mga balikat niya. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Bakit niyo sinisira ang tirahan ko? Mga lapastangan. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa tahanan ko. Wika ng elemento. Sino ka? Dodong! Tulong! Sigaw ni Natoy. Nang lingunin nito ang kasama. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na may papalapit ding elemento kay Dodong. Ngunit sa isang kisap mata, bigla itong nawala. Napabuntong hininga si Natoy at inisip na baka namamalikmata lamang. Ilang sandali pa lumapit siya kay Dodong. Tinanong kung bakit nagumpisa na nang hindi pa siya tapos sa ginagawa. Pare bumaba ka nga muna dyan. Bay hindi pa ako tapos sa ginagawa ko eh. Saka di ba sabi ko sa'yo, hintayin mong magtaas ako ng kamay. Naku naman oh. Wika ni Natoy. Ay, hindi pa ba? Kumaway ka pa nga eh. Kaya naisip ko na tapos ka na. Hayaan mo na pare. Wala naman yatang kakaiba dito eh. Tignan mo nga oh.
Mabilis lang naman pala tanggalin yung mga sanga. Tara na, hayaan mo na yan. Tugon ni Dodong. Napabuntong hininga na lamang si Natoy. Alam niyang totoo ang mga nakita. Ngunit pilit kinukumbinsi ang sarili na guni-guni lamang ang lahat. Ayaw man niyang baliwalain pero mas nangibabaw sa kanya na matapos ang trabahong naiatang sa kanila. Maya-maya pa, tumulong na din si Natoy sa kaibigan. Pero mapapansin ang pagkabalisa niya. Tila may naramdaman itong sakit sa katawan samantalang hindi niya yon alintana at pinagpatuloy na lamang ang ginagawa. Mabilis naman nilang nalinis ang lugar dahil sa makabagong kagamitan sa pagputol ng mga puno. Bago pa magtanghali, tapos na ang dalawa sa paglilinis. Ilang saglit pa lumabas na ng tahanan si Tatay Jun. May dala itong pangmeryenda at pangbayad sa serbisyo ng dalawa. Sa kabilang banda, napansin niya ang kakaibang presensya kay Natoy. Maraming salamat ha. Napakaaliwalas na ng paligid. Yung mga sanga. Saka ko na po problemahin. Natoy, ayos ka lang ba? Parang masama yata ang pakiramdam mo ah. Tanong ni Tatay Jun. Bigla pong nanikip yung dibdib ko. Dodong, hindi na muna ako dediretso sa kabila ha. Uuwi na muna ako. Parang hindi ko na kaya magtrabaho ngayon Tugon ni Natoy. Ganun ba? Iatid na lang muna kaya kita. Baka nagugutom ka lang. Siya nga po pala amo. Ginilit po namin yung mga sanga. Pwede din po yung panggatong Yung mga dahon naman po, pwede yung sigaan. Wika ni Dodong. Siya nga po pala amo. Hindi ko po natapos yung pagpatpat. Kung sakali pong magkaroon ng problema, abisuhan nyo na lang po kagad kami. Amo, mag-iingat po kayo dito ha. Muling wika ni Natoy. Sumang-ayon naman ang matanda. Matapos magmeryenda kagad nang nagpaalam ang dalawa. Kailangan nang makauwi ni Natoy dahil ayon sa kanya, mas lumalala ang nararamdaman niya. Nagtataka naman si Tatay Jun. Iniisip kung ano ang nangyari kay Natoy. Ngunit ganun pa man kung ano man ang nasa lugar, pinapanalangin niya na hindi ito magbigay ng problema. Kinahaponan, dumating na si Tagoy kasama ang nobyang si Carla. Namangha naman ang dalaga sa ganda ng lugar. Ngunit pagpasok pa lamang sa bakuran, bigla itong napatras. Nanlaki ang mga mata at nakatingin lamang sa tapat ng pinto. Mahal, ayos ka lang ba? Tara na, naghihintay si tatay sa loob. Wika ni Tagoy. May... Diyos ko, iuwi mo na nga ako, Tagoy. Tugon ni Carla. Nagtataka ang binata. Bigla na lamang bumalik sa sasakyan ng nobya. Sumisigaw pa ito na tila takot na takot. Nagmamadali namang sumunod si Tagoy sa nobya. Magtatanong pa sana ang binata. Pero naabutan niya si Carla na walang malay. Nagmamadali niya itong binuhat at pinasok sa loob ng bahay. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ano bang... Tagoy, bakit ganyan? Nakainom ba yan? Anong nangyari sa nobya mo? Tanong ng ama. Hindi ko nga rin po alam tay. Bigla na lang po siyang nawala ng malay. Papasok pa lang siya kanina. Bigla siyang sumigaw. Parang may nakita na kung ano
Tugon ni Tagoy. Habang nagpapaliwanag, napaisip ito kung bakit 3 ang aninong nakapaligid sa dalaga. Gayong 2 lamang sila ng ama ang naroon. Tinignan pa niya ang paligid para masigurado kung ano ba talaga ang nangyayari. Tay, nakikita niyo din po ba yung nakikita ko? Tanong ni Tagoy. Magsasalita pa sana si Tatay Jun. Ngunit bigla na lang may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan pa ang 2. Napaisip naman ng matanda kung sino ang panauhin. Gayong wala naman silang inaasahang bisita ng gabing yon. Sumisigaw pa ito na tila gustong sirain ang pinto. Dahan-dahan naman. Sandali lang. Sino ba yung nasa labas? Tanong ni Tatay Jun. Buksan mo. Dalian mo't dumadami na sila. Wika ng tao sa labas ng tahanan. Kahit nagtataka, binuksan ni Tatay Jun ang pinto at bumungad sa kanya ang lalaking may tali sa ulo. Kakaiba ang kasuotan at may dalang pausok. Nagmamadali naman itong pumasok dahil ayon sa kanya, napapalibutan na ng mga elemento ang buong tahanan. Nagpakilala ang matanda sa pangalang Tata Isko. Ayon dito, napasugod siya dahil sa kalagayan ng anak na si Natoy. Dagdag pa niya, kasalukuyang nasa kritikalang kondisyon ng anak dahil sa nangyari. Nagkamali kayo sa paggambala sa kanila. Winasak niyo pa ang tahanan nila. Tumingin kayo sa paligid. Hindi niyo ba sila nakikita? Ilang sandali lang. Gaganti sila kung hindi tayo gagawa ng paraan. Wika ni Tata Isko. Ikaw pala ang sinasabi ni Natoy na manggagamot. Ano bang kailangan nating gawin? Maging ang nobya ng anak ko. Ayan, bigla na lang nawala ng malay. Tugon ni Tatay Jun. Nilapitan ni Tata Isko ang kinaroroonan ng dalaga. Sinuri ito at nakasigurado. Nagawa din yun ng elementong naninirahan sa puno ng akasya. Nag-usal si Tata Isko ng pamproteksyon hindi lamang sa kanya, kundi maging sa buong tahanan. Nanghingi din ito ng karagdagang uling para sa pausok na malapit nang mawala ng apoy. Pinahawakan niya kay Tatay Jun ang hawak at nilabas mula sa maliit na bulsa ang piraso ng kahoy. Pinira-piraso niya ito at nilagay sa pausok. Ilang sandali pa, lumabas ito, hawak lamang ang pausok. Inabisuhan niya ang mag-ama na wag susunod at iikutin niya ang buong tahanan. Habang naglalakad, sinasalubong siya ng mga kakaibang elemento na tila galit ang itsura. Ramdam niya ang nangyayari. Ilang hakbang na lang papunta sa puno ng akasya, biglang may humawak sa kanya. Imbes na matakot na natiling kalmado si Tata Isko, nakipag-usap sa nilalang. Nagmamakaawa ito at humingi ng dispensa sa mga nangyari. Nananahimik kami sa lugar na ito. Tapos bigla na lang kayong darating at sisirain ang tahanan namin. Ilang siglo na itong nakatayo dito. Hindi pa kayo naabisuhan? Tanong ng elemento. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Lalong wala ako sa lugar para humingi ng pabor sa inyo. Pero nangangako ho ako. Ako mismo ang gagawa ng paraan. Maisaayos lamang ang mga nasira. Pagalingin niyo lamang ang anak ko. Tugon ni Tata Isko. Hindi na pwedeng maibalik ang mga nasira.
Lahat ng nawasak hindi na maibabalik sa dati. Pasalamat kayo. Wala namang napinsala sa nasasakubang ko. Pero kinakailangan namin ng agarang malilipatan. Muling wika ng elemento. Matapos ang pag-uusap na yun, biglang naglabasan ng iba't ibang elementong nakatira sa naputol na puno ng akasya. Meron pa sa mga ito na may mga hawak na maliit na kauri na tila sanggol. Pinalibutan nila si Tata Isko. Napaluhod naman ang matanda. Ayon sa kanya, ramdam niya ang hinanakit ng mga elementong nakapalibot. Kaya nangako itong maghahanap kagad ng bago nilang malilipatan. Bitbit ang pausok. Nilibot niya muli ang tahanan. Halos lahat ng mga nakatayong damo at mga kahoy sa lugar ay naputol na. Mababakas na hindi lamang ang puno ng akasya ang tirahan, kundi maging ang mga pinagtatanggal na maliliit na kahoy na nakapalibot sa lugar. Nang walang mahanap, pumasok ang matanda sa tahanan. Kinausap ang mag-ama. Kailangan nilang makahanap ng paraan. Hanggang sa nakaisip si Tagoy. Papayag naman kaya sila? Matagal yun lumaki anak. Saka sa ganitong oras, saan ka naman makakabili ng ganong halaman? Tanong ni Tatay Jun. Tay, isa din naman ako sa rason kung bakit naggaganito Kaya ako na po ang bahala. Tugon ni Tagoy. Kaya kahit hating gabi na, pinilit niyang maipadala sa bahay niya ang mga halaman. Ayon sa binata, kahit magbayad pa ng doble maihatid lamang ang mga halamang binibili. Kaya bago maghating gabi, nagdatingan ang truck dala ang samot-saring mga halaman. Natuwa naman si Tata Isko nang mailatag yon sa mismong pinagputulan ng mga sanga at puno. Alam niyang hindi nito matutumbasan ng nasira. Pero kahit mapalitan lang, inabot na sila na madaling araw sa pag-aayos ng mga halaman. Bago pa man magliwanag, may maliit na tila ibon na dumapos sa balikat ni Tata Isko. Meron itong dalang maliit na tuyong sanga. Napangiti naman ng bahagya ang albularyo. Alam niyang tinanggap na mga elemento ang ginawa nila. Ang tuyong sangang yun, inilagay niya muli sa pausok at pinaamoy sa dalaga. Napadasal pa ito ng pasasalamat nang makitang maayos na si Carla. Nakangiti naman itong binati ni Tatay Jun at Tagoy. Matapos ang tagpong yun, umuwi na din kagad si Tata Isko. Ayon sa matanda, kailangan pa niyang gamutin ang anak. Ngunit bago tuluyang lisanin ang lugar, nagbilin itong alagaan ang mga nilatag na halaman at maglagay ng pwedeng maialay bilang paghingi ng pasensya sa mga nagawa. Sumang-ayon naman ang mag-ama. Nagpasalamat kay Tata Isko. Hindi man lubos maisip ng mag-ama ang nangyari. Pero para sa kanila, kahit gaano kamodernisado ang panahon, meron at meron pa rin nabubuhay na hindi lamang tao, kundi maging mga elemento. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.